Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kabubukas pa lang pero gumuho na agad ang isang bahagi ng Cabagan-Santa Maria Bridge sa Isabela kagabi. 6 ang sugatan, kabilang ang isang batang cancer survivor na kinailangang operahan. Posible o manong hindi kinaya ang bigat ng dumaang truck na doble ng pinayagan sa tulay. Aalamin din kung tinitipid ba ang konstruksyon ang mga nakulikam na tagpo. Kasunod ng pagguho sa pagtutok ni Joseph Moro. Patay ang engineer nito. Hindi magkamayaw ang mga rescuer at iba pang napasugod sa Cabagan-Santa Maria Bridge sa Isabela nang bumigay ito bandang alas 8 kagabi. Kita ang isang truck habang tila nakabitin sa pagkakaumang dahil tuluyang bumagsak ang kaputol ng tulay na dadaanan sana nito. Damay din ang 2 SUV at isang scooter na bumabaybay rin sa tulay noon. Nabalian ng binti ang isang 8 years old na cancer survivor kaya kailangang operahan sa isang ospital. 5 iba pa ang sugatan. Nabalian po ng binti. The rest, minor injuries lang naman po, cuts and bruises. Hindi naman agad nahagilap ang driver ng truck. It's either nag-flee yung dump truck driver at kanya kung meron man siyang pahinante. Pero kanina ay sumuko na rin ito ayon sa Cabagan Police. Hanggang kanina ay nakahambalang pa rin ang truck na may dalang mga graba at ang mga nadamay na sasakyan sa tabi nito. Nitong Pebrero lamang nang buksan ang tulay na ginastusan ng abot 1.2 billion pesos pero para lamang sa mga light vehicle. Bagamat 2014 sinimulang gawin, natitigil ang konstruksyon dahil sa hindi regular na pagpondo sa proyekto. Niretrofit pa ito noong March 2023 para patibayin ang ilang bahagi alinsunod sa updated na design code ng DPWH. Pero hindi raw ibig sabihin na may problema simulat sa pool ang disenyo nito. Ang main reason ng retrofitting natin is to additional strengthening para sa earthquake effect po. Pero tila hindi kinaya ng tulay ang sobrang bigat ng dumaan truck ayon sa DPWH. 102 tons ito, halos doble ng 45 tons sa itinakda ng batas na maximum na kapasidad ng kahit anong tulay sa bansa. So ang ginawa natin ngayon, sir, yung bato mismo, pinatest natin para makuha natin yung actual na specific gravity ng boulders mismo, sir, para totoo po siya. Gayunman, gusto munang malaman ng DPWH kung yan talaga o may iba pang posibleng sanhi ng pagbagsak ng bahagi ng tulay. Kabilang din sa posibleng imbestigahan ng kontraktor nito na RD Interior Junior Construction at kung tinipid ba ang tulay. Lahat po yung aspeto na yun, sir, ay tinitingnan po natin, sir. May nakausap kami sa kumpanya pero hindi raw siya ang otorisadong magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tuloy ang investigasyon sa pagkamatay ng 2 Russian diver na tinangay umano ng malakas na agos sa Batangas. Natagpo ang walang braso ang isa sa kanila, kaya nabanggit ng Coast Guard ang posibleng shark attack. Bagay na pinagdudahan naman ng isang diving expert. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kita sa kuhang ito ang malakas sa undercurrent o agos sa ilalim ng tubig kahapon ng hapon sa Verde Island sa pagitan ng Mindoro at Batangas. Ayon sa Philippine Coast Guard, posibleng current tulad nito ang dahilan kung bakit nahiwalay ang 2 Russian divers sa 2 nilang kababayan at kanilang master diver. Habang nag-scuba diving malapit sa purong bato sa Verde Island ng Batangas City, alauna kahapon. Nakaahon ng huling 3 pero nawala ang 2. Sa isang diver, Umiina sa saklo lang 3 nakaahon nang hindi lumutang ang 2 kasamahan. Natagpuan ng isa makalipas ng 1 oras at itinakbo sa ospital sa Batangas pasado alas 3. Pero sa kasamaang palad ay diniklarang dead on arrival. Mag-aalas 6 man kahapon nang matagpuan ng isa pa. It was attacked by a shark. Maraming mga shark dun sa area, sir eh. So, ginawa nung tropa, inikot-ikutan nila, sir, para ma-prevent na wag i-attack talaga, sir. But nung na-retrieve nila yun, sir, fortunately, he lost his both arms. Both arms yung wala na, sir. Ayon sa Coast Guard, ito ang unang insidente ng pag-atake ng pating sa mga diver sa Verde Island na isang sikat na dive spot. Pero sabi ng batikan dive instructor na si Romir Aglugub, hindi dapat agad sabihing shark attack nga ang nangyari. Ni minsan daw sa mahigit 4 na dekada niyang karanasan ay wala pa siya nakitang diver na inatake ng pating. I will never believe that shark will attack because every dive na ginawa ko dyan, may shark kami nakikita. Okay. Sabi nila, marami na shark paligid, paali-aligid doon. Ay natural because
that is the breeding and feeding site of all marine life. Kaya you will really see sharks around Verde Island. Kailangan daw imbestigahan muna na mabuti ito dahil maraming posibilidad sa nangyari at maaring lilikha lamang ito ng takot sa isang ipinagmamalaking dive site sa bansa. I could say baka yun because of strong current waves, hinampas-hampas na yun sa corals kasi sa lakas doon talagang magkakalasog-lasog ang katawan mo. Yung mga expert pwede magsabi kung yung wound ba is caused by bite marks or by sharp objects na slash or na sugatan dahil sa mga sharp edges of stones. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Coast Guard Batangas sa insidente. Pero sa ngayon, pinag-iingat muna ang mga dive resort at pinasusunod sa mahigpit na safety protocols habang bumubuo ng mga posibleng polisiya para iwasang maulit ang trahedyang ito. Nananatili naman sa ospital sa Batangas City ang labi ng unang natagpo ang diver habang dinala ang labi na ikalawa sa isang punerarya sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro kagabi. Doon din tumutuloy ang mga nakaligtas sa turista. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Kaugnay pa rin yan, nakikipag-ugnayan na ang embahada ng Russia sa mga otoridad sa Pilipinas, gayon din sa mga medical institution kung saan dinala ang mga labi ng mga biktima. Hinahanap na rin daw nila ang mga kaanak ng dalawang nasawi. Natagpuan ang ilang police uniform sa van ng sinakyan ng estudyanteng Chinese na kinidnap sa Taguig na tila tugma sa pahayag ng ina ng biktima. Sa van din natagpo ang patay. May saksak at may marka ng pagbigti ang driver ng biktima. Nakatutok si Ian Cruz. Ito ang luxury van na pag-aari ng kinidnap na 14 anyos estudyanteng Chinese sa Taguig. Na-recover ito sa San Rafael, Bulacan noong February 21, isang araw matapos lukutin ng biktima. Kapansin-pansin na may dent o UP sa kaliwang likuran nito na tugma sa kwentong binangga ito kaya bumaba ang driver at naisakatuparan ng kidnapping sa batang Chino. Tanggal ang digital rearview mirror na naglalaman ng storage device sa mga kamera ng sasakyan. Naiwan na lamang ang kable na dating nakakabit doon. Basag din ang monitor sa dashboard. Sa loob ng van, natagpo ang patay ang 29 anyos na driver ng estudyanteng Chinese. Ayon sa San Rafael Police, hindi agad nakita ang bangkay dahil bukod sa madilim na tint, may shade pa sa loob ng nakalak na sasakyan. Sa sahig sa likod ng driver's seat, natagpuan ang bangkay na nakadapa. Nasa likod umano mga kamay nito pero wala namang tali. Pero may marka raw ng pagbigti sa leeg nito at may natagpuan daw na wire ang mga otoridad. May saksak din sa ulo at tagiliran ng driver. Tingin ng pulisya, sa loob ng sasakyan pinatay ang driver na kinilala sa alias na Reggie. Yung amount po ng blood dun sa floor is parang dun po talaga siya tumulo. Posible rin daw napatay na ang lalaki bago pa dumating sa San Rafael, kaya inabandona na lang sa lugar ang van ng mabilisan. Sa lugar na ito, sa gilid ng punong kamatsile, inabandona ang isang luxury van kung saan natagpo ang patay ang isang lalaki na driver ng nasabing van. Itong lugar na ito sa Barangay Kaingin dito sa San Rafael, Bulacan ay 100 meters lamang ang layo mula sa bypass road na nagsisilbing daanan mula North Luzon Expressway patungo ng norte. Malamang din daw, pamilyar sa lugar ang mga suspect at pinaniniwalaang madilim pa ng iwan ng luxury van noong February 21. Ilan pa sa mga nakuhang ebidensya ng San Rafael Police ang 3 upper athletic uniform ng PNP at 2 pang-ibabang uniforme. Matatanda ang sabi ng ina ng dinukot na estudyante na nakadamit pulis daw ang mga kumidnap sa kanyang anak. Kung sinasabi po nila na during the commission po nung pag-abduct po sa kanila, nung insidente, is dressed as police officers. Yun po, yung na-recover po natin, yun po talaga yung magpapatotoo doon. Nakakalat na po siya Dito po, meron po dito sa second row, tsaka meron din po doon sa third row. Yung pants po sa third row seat na namin nakita. Ayon sa ina ng dinukot ng Chinese, ang kanilang driver daw ay dating nagtrabaho sa casino sa Clark at madalas ipinapakita ang kotse at tirahan sa social media kaya posibleng naging target ng masasamang loob.
Bukod sa pamahalaan ng Pilipinas at pulisya, ay nagpapasalamat din sa Chinese Embassy ang ina ng bata, gayon din sa international school na pinapasukan ng anak na nagsuwestyong idulog sa PNP anti-kidnapping group ang kaso. Nakalabas na sa ospital ang biktima na pinutulan pa ng daliri ng mga kidnapper. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang mga dumukot sa bata, kabilang ang person of interest na si Wang Dan Yu alias Baolong. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Sa mga mailakad ngayong weekend at balak dumaan sa NLEX, mas mahal na toll ang kailangang bayaran, kasunod ng pinayagang taas singil ng Toll Regulatory Board. Nakatutok si Bernadette Reyes. Taas singil sa toll sa North Luzon Expressway ang sasalubong sa mga motorista ngayong linggo, March 2. Para sa mga sasakyang dadaan sa open system mula Balintawak, Caloocan o Mindanao Avenue hanggang Marilao, Bulacan, 5 pesos ang dagdag sa Class 1 o mga kotse at SUV, 13 pesos sa Class 2 o mga bus o maliliit na truck at 15 pesos sa Class 3 sa malalaking truck. Para naman sa mga sasakyang dadaan sa closed system o yung mga diretsyong biyahe mula Balintawak hanggang Santa Ines, Mabalacat, tataas ang toll ng 57 pesos para sa Class 1, 142 pesos para sa Class 2 at 171 pesos sa Class 3. Ayon sa TRB, 2022 pa naghain ng toll adjustment ang pamunuan ng NLEX. Regular adjustment na tinatawag every 2 years. Ngayon lamang po sila binibigyan ng pagkakataon makalikom ng karagdagang paniningil after complying with all the requirements. Palit panahon na po pang sila ay makalikom ng pambayad nila sa kanilang pagkakautang sa mga lenders nila at karagdagang gastos din. Nauunawaan naman daw ng mga motorista ang taas singil sa toll. Sa tingin ko naman ma'am, maganda naman po yung serbisyo po ng NLEX. So, okay lang naman ma'am yun. No choice talaga, susunod na lang tayo. Ayon sa TRB, taong 2023 pa dapat tataas ang singil sa toll pero ngayon lang ito ipatutupad matapos dumaan sa masusing pag-aaral. Dagdag pa ng TRB, kapalit ng dagdag singil, dapat magpatuloy ang maganda at maayos na serbisyo mula sa toll operator. Ayon sa TRB, inutay-utay ang dagdag singil sa halip na isang bagsak para hindi gaano mabigat sa mga motorista. Kalahati lamang sa March 2 ang sisingilin, yung kalahati baka next year na kung kakailanganin pa. Ang ating bigyan naman ng pagkakataon ng ating mga investor operator na mabawi rin din nila ang kanilang investment, mabayaran nila yung mga pagkakautang, kumita ng konti. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang dating empleyado ng First Family dahil sa panloloko umano gamit ang pangalan ng Pangulo. Ang suspect nagpapakilala pa umanong undersecretary. Nakatutok si Von Aquino. Warrant ng branch 169 sa Pasig City. Sa bisa ng 2 warrant of arrest para sa kasong estafa, inaresto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang lalaking ito sa Pasay City. So ikaw ay may karapatan magkaroon ng sariling abogado kung kayo walang kaya. Ayon sa CIDG, inireport sa kanila ng Office of the Special Envoy for Transnational Crime na ginagamit umano ng suspect ang pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos sa panloloko ng mga contractors at negosyante. Nagpapakilala rin umano siya bilang undersecretary na kaya umanong mag-facilitate ng government projects kapalit ng 3 to 5% ng komisyon. They're using this to encourage people, to juke people into believing that they can actually influence the outcome of procurement processes, especially bidding and supply contracts. So hindi totoo yun. Ayon sa CIDG, naging lehitimong empleyado ng First Family ang suspect bago naluklok sa pwesto ang Pangulo. During the election, he is among the persons who is handling the IT matters, IT infrastructure, engagement of sa social media, yung ganon. So marami siyang mga nagawa at ginawa. Pero yun nga lang, nalihis ng landas. Bukod sa 2 estafa case na inihain ng 2 magkaibang complainant, nagsasagawa ng panibagong case build-up ang PNP-CIDG. Ayon sa CIDG, daan-daang milyong pisong halaga ng mga kontrata ang pinasok ng suspect. Kaya kami nang nananawagan din sa iba pang mga nilapitan nitong taong to na baka kayo ay nakapagbayad ng down payment ng pera. You can file your complaints with us. Sir, meron po kayong kaso
kasong estafa. Ano po masasabi niyo po doon? Sinubukan namin kunan ng pahayag ang suspect pero hindi siya kumibo ng aming tanungin. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Inireklamo ng COMELEC ang isang vice mayoral aspirant sa Isabela kaugnay ng mapanira umanong post tungkol sa posibleng dayaan sa eleksyon. Hindi lang siya ipapadisqualify kundi plano ring ipadisbar. Ang tugon niya sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Magkasamang sinampahan ng criminal complaint ng Commission on Elections at ng PNP Anti-Cybercrime Group si Attorney Jeriel Harold Respicio, isang aspirant sa pagka-vice mayor sa Reyna Mercedes, Isabela. Kaugnay ito ng umunoy mapanirang impormasyon na pinost ni Respicio sa Facebook na nagpakita kung paano umano pwedeng madaya ang eleksyon sa Mayo. Naharap si Respicio sa reklamong cyber libel o paglabag sa Cybercrime Prevention Act at Article 154 ng Revised Penal Code sa Manila City Prosecutor's Office. Idiniin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi raw totoo ang sinasabi ni Respicio sa video at hindi mamamanipula ang mga election machines. Pinaalis na rin ng COMELEC sa Facebook ang naturang video. Meron po siyang mga pinalabas sa ating pong sa social media, sa Facebook, more particularly na mga video na sinasabi niya na kaya daw niyang manipulahin ang ating vote counting machines at sinasabi rin niya na meron daw mga backroom program na kayang gawa ng paraan ang lahat ng ang eleksyon. Ito po ay napaka-dangerous, napaka-mapanganib. Maliban sa misinformation, napakamapanganib po ito sapagkat isipin nyo, ngayon palang kinukondisyon ang isip ng sambayanan na pwedeng gawa ng paraan ang ating pong halalan. Ito raw ang unang pagkakataon na nag-file ang COMELEC Task Force KKK laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Plano rin nilang mag-file ng disqualification case laban kay Respicio at ipa-disbar ito bilang abogado. Gusto natin patunayan po dito na hindi basta-basta pwede kang magbigay ng kahit na anong pananalita na nakakasira sa kredibilidad hindi lamang ng institusyon, kundi ng ating halalan lalong-lalo na. Depensa naman ni Respicio, ang intensyon niya ay masabihan ng COMELEC tungkol sa kahinaan umano ng sistema. Ang punto ko doon was, kapag konektado yung voting machine sa internet before printing ng election return, pwedeng madaya yung election. Pinakita ko yun sa COMELEC para maintindihan nila yung vulnerability at sana maitama nila iyon. Kukonek lang po siya, lalagyan lang po siya ng transmission device kapag nakapag-imprenta na at nakapagpaskil na ng result sa bawat presinto. Malalaman na kaagad yung boto bago ka pa man mag-transmit. Pinanindigan din ni Respicio ang kanyang naunang pahayag dahil sabi niya, isa rin siyang IT expert. Kailangan kong harapin lahat ng kaso na ito. Hindi ako titigil, hindi ako atras sa laban. Nagpunta naman sa COMELEC ang ilang nagpakilalang dating rebeldeng komunista. Nagdala sila ng sulat para kay Garcia at humiling na maamyandahan ang resolusyon ng COMELEC laban sa discrimination at political labeling. Pinagbabawal din ng resolusyon ang red tagging sa election period. Pero sabi ng mga dating rebelde, may karapatan silang magsalita laban sa anilay mga kalaban ng gobyerno. Kailangan naming isaliwala at kailangan naming sabihin sa mga tao kung ano ang ginagawa ng CPP, NP, NDF at ang mga legal fronts nito. Wala pang reaksyon ng COMELEC dito. Nagsama-sama naman ang COMELEC, NAMFREL, PPCRV, Lente, DICT, PNP at iba pa para magpahayag ng commitment na pangalagaan ng integridad at kredibilidad ng halalan sa gitna ng banta ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at makakasama natin ngayong Friday Chikahan si Miss Universe Philippines 2023, Michelle D. Michelle. Thank you, Miss Vicky, and happy Friday Chikahan mga kapuso. Mula sa big screen, gearing up naman for their TV comeback ang Denjen para sa upcoming series na Sanggang Dikit. Kamusta kaya ang first taping day? Mahichika kay Lars Santiago.
Mainit ang suporta ng libu-libong kapuso sa comeback sa big screen ni Jenilyn Mercado at Dennis Trillo para sa pelikulang Everything About My Wife. Showing ito sa 209 cinemas nationwide at isa sa mga mall ang binisita ng DenJen. Nakakatuwa na nakaka-relate sila dun sa mga eksena. Tawang-tawa sila sa mga nakakatawang scenes. Natutuwa naman kami na masaya silang lumabas ng sinihan. At syempre may baon na kwento at aral. Bukod sa pelikula, pinaghahandaan na rin ng Kapuso Royal Couple ang kanilang pagbabalik TV. Dahil matagal na hindi nag-taping para sa anumang series si Jenilyn, medyo nangaparaw siya sa first taping day niya sa bago nilang serye ng asawa niyang si Dennis. Hindi nawawala yung first day jitters kasi talaga pagkaunang araw medyo may kaba talaga, tapos natataranta ka, hindi mo masyadong ma-memorize yung linya, ganun sa umpisa. So hopefully, sa second day, wala nang ganun. Hindi lang prepared, kundi excited si Jen sa paggawa ng mga maaksyong eksena, lalo't kasama niya sa paggawa ng action routine si Dennis. Siyempre, importante yung training para, makabisado namin yung mga paghawak ng barel, tamang posture, tamang form, yung mga parts din ng barel, importante na kabisado namin. At dahil si Jenilyn pa lang ang may schedule sa first taping day ng Sanggang Dikit, si Dennis daw muna ang naiwan sa bahay para mag-alaga sa kanilang anak na si Dylan. Si Dylan, sinasanay na namin na, pupunta na ng work si mom. Okay. Naiintindihan naman na niya. Tsaka madali siyang kausap. Yung pag sinabi mong work, okay mom, see you later, ganyan. Bye! Lars Santiago, updated sa showbiz happening.